Ang unang kwentong aking ibabahagi ay tungkol po sa pag-ghost hunting namin sa isang lumang eskwelahan dito sa aming lugar. Hindi ko na lamang po babanggitin yung pangalan ng school na ito. So nung umaga pa lamang po ay nag-uusap yung pinsan, yung ex niya at yung pamangkin at kaibigan ng pamangkin niyang may third eye at sabi nila gusto daw nilang mag-ghost hunting. Sakto kasing napadaan ako noon sa tabi nila at narinig ko ang kanilang usapan. Napatanong pa nga ako noon kung pwede bang sumama sa kanilang gagawin. Pumayag naman po sila at kailangan din naman kasi daw nila ng cellphone para magamit na pang video, kung kaya't inoffer ko na po yung cellphone ko at yun ang kanilang ginamit. Yun din yung ginawa kong passes, Sir Red, para makasama talaga at hindi nila ako iwan. So pagkatapos pong mag-usap-usap ay agad naming tinungo yung school at doon nga ay nag-ghost hunting na kami. Nasa daanan pa lamang po, may nakikita na daw yung pamangkin ng ex ng pinsan ko at para daw po silang mga orb. Sinundan namin yung sinasabi nilang orb. Pagkababa namin sa sasakyan, may nakunan nga po silang itim na orb sa may gawing palayan. So pagbalik namin sa aming sasakyan ay naisipan din nilang mag-video sa gawing tulay. So habang nagbi-video sila, yung isang kasama namin na may third eye ay sinabing meron daw po siyang nakikitang mga naliligo sa ilog na naroroon sa ilalim ng tulay. Pero yung tulay na binivideohan niya, Sir Red, ay wala naman pong katubig-tubig sa kailaliman sapagkat nung panahong iyon ay tila tuyong-tuyo yung ilog. Pagkatapos noon, nawirduhan talaga ako pero aaminin kong natakot din ako. Muli ay pumunta kami doon sa lumang school. Pagkarating namin muli doon, nagsimula na naman kaming mag-ikot-ikot by group. Nakasama ko yung pamangkin ng ex ng pinsan ko. Sumilip siya sa isang silid-aralan at habang nagbi-video ay may nakita po siyang isang itim na figura na para daw pong pinagagalitan ang isang bata. Pagkatapos namin makapaglibot-libot doon ay nag-decide na po kami na magdasal para hindi po kami sundan ng mga nakita nilang nilalang. Matapos noon ay nagsisakayan na po kami sa aming mga sasakyan at umuwi na para mapagplanuhan yung gagawin na naman namin kinagabihan. Ang sabi kasi nila, Sir Red, mas lumalakas daw ang mga entities na ganito sa tuwing kumakagat ang dilim. Kaya noong gabi, muli na naman naming pinuntahan ang school. Pagkapasok pa lamang po namin, inamin ng isa sa mga kasamahan naming may third eye na mabigat daw at tila punong-puno ng negative energy ang eskwelahang iyon. Napadaan kami sa may flagpole noon at bigla na lamang po akong nanghina kaya nagpahuli po ako sa grupo. Makalipas ang ilang minuto noon, Sir Red, bigla pong may nagpakitang isang pari at wala po siyang ulo. Masasabi kong pari siya kung pagbabasehan ang nakita kong suot. May inaabot po ito na isang maliit at makapal na libro. Ewan kung bakit tila na magnet ako at kukunin ko na sana, subalit pagkabalik po ng mga kasamahan ko, agad ay hinawakan nila ako at tila baga inilayo sa iniaabot ng paring pugot. Saktong-sakto talaga na kukunin ko na, Sir Red, nang ako ay kanilang hawiin. So pagtingin ko muli sa flagpole, otomatikong nawala din yung paring pugot.
Sa paglilibot namin ay marami din pong nadidinig yung dalawang kasamahan naming may third eye. Ang sabi nila, galit na galit daw ang mga ito. Pinapaalis na kami ng mga ligaw na kaluluwang nakatira sa paaralan kaya napilitan na rin po kaming umalis agad. Hanggang sa mapadaanan naman kami sa tulay. May nakita pong babae, yung kasama naming may third eye at duguan daw ang mukha nito at animoy pinapara kami para makisakay. Base sa kwento nung kasama naming may third eye, may posibilidad na yung babaeng iyon ay pinatay daw sa may tulay. So pagsandal sa akin ng babaeng kasama naming may third eye sa balikat ko, ewan at bigla ko rin po talagang nakita si Red, yung babaeng duguan ang muka. Pagdating namin sa bahay, agad ay sinabihan kami ng mga lalaking kasama namin na dapat maihatid daw namin yung babaeng duguan ang muka sa gawing tulay para hindi rin po kami gambalain. Dapat din daw sabay na mapatay yung kandila na itinirik namin sa bahay ng pinsan ko at yung kandilang itinirik namin sa gawing tulay. So pagdating namin sa tulay, ganun na nga ang ginawa namin. Nagtirik ng mga kandila at nag-alay pa ng dasal. Tumawag yung kasama namin na may third eye na pinsan ko para ihipan na nga yung itinirik na kandila at nang sa ganun ay maisabay sa itinirik niya sa aming bahay. Ito naman pong susunod kong ikikwento, Sir Red, ay personal ko naman pong experience at ito naman po ay may kaugnayan sa mga nakikita kong kaluluwa ng mga kakilala at mga taong malalapit sa akin. Noong nakomatos po ng ilang araw yung biyenan kong babae, paglabas ko sa aming kwarto, doon nga'y parang nakita ko po siyang nakaupo sa palagi po niya't paboritong pwesto sa kanilang kwarto at namataan ko pang naglalaro siya ng cellphone. Hindi ko po ikwento sa iba yung nakita kong ito, Sir Red, sapagkat baka isipin nila o mabara lamang ako ng ilang mga hindi naniniwala at sasabing imagination ko lamang ang nakita ko. Pagkalipas ng ilang araw, ay tumawag po ang ospital kung saan po nakakonfine yung biyenan kong babae at doon nga'y sinabi, Sir Red, na pumanaw po ito. Makaraan po ang ilang buwan hanggang sa ilang taon. Yung sumunod po na kaluluwa na nagpakita sa akin ay yung isang utility worker sa palengke kung saan naroroon ang aming tindahan. Ang senaryo po, isang madaling araw habang nagbubukas ako ng tindahan namin, nakita ko po talaga yung isang utility at naglilinis siya sa paligid ng palengke at naka-uniforme pa. Umaga na nang dumating yung babaeng katrabaho ng utility na nakita ko. Hanggang sa tinanong ko po sa kanya kung magaling na ba siya at nagulat na lamang po ako sa isinagot niya na matagal na daw po siyang bedridden. Namamaga daw kasi ang kanyang mga paa kaya iyon ang naging dahilan kung bakit hindi daw po siya nakakapaglakad. Hanggang sa kinabukasan, Sir Red, nabalitaan ko na lang sa pamamagitan ng mga nasagap ng katrabaho ko na namatay na po itong utility na ito. As in same day daw po nung nagpakita siya sa akin. Yun na pala yung pinakahuling pagkakataon na nakausap ko siya sapagkat nung gabing iyon, Sir Red, very unfortunate pero namatay na po siya. Ito naman pong pangyayaring ito, Sir Red, ay nangyari nung second year college na ako and that was 2014 at tamang-tamang second sem na. Nagkaklase po kami noon nang bigla kasing maisipan ng isa kong tropa na mag-video sa loob ng classroom namin. Habang nag-video po siya, agad ay itinigil niya ito
at sinabi may nakunan daw siyang isang bata na nakaupo sa bakanting upuan sa pagitan namin ng kaklase namin. So pagkatapos ng klase, agad niyang ipinakita sa amin yung video bilang ebidensya. Yung batang sinasabi kong iyon, Sir Red, ay nakaupo mismo sa pagitan namin ng isa ko pang kaklase. Makikita po yung videong ito doon sa aking ibinahagi sa inyong link at sana ay maisama din po dito. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.